Hello everyone! For today, ituturo ko sa inyo paano yung paired t-test. Okay, so welcome sa ating paired t-test tutorial for beginners. Kaya simulan na natin. So ano nga ba yung paired t-test? Kung ang hinahanap nyo ay yung t-test o yung independent samples t-test or para dun sa dalawang magkahiwalay na grupo, hindi ito yung i-discuss ko sa video na ito kasi naituro ko na siya doon sa isang video na in-upload ko. Ilalagay ko na lang sa description yung link para sa video na yon. Kasi for today, i-discuss ko yung tinatawag natin na paired t-test na kilala rin bilang dependent samples t-test, within groups t-test, o kilala rin bilang t-test for correlated or related samples. Depende na lang yan sa librong ginagamit ninyo. Pero specifically para saan ba ito, ginagamit ang paired t-test o ang dependent samples t-test upang ikumpara ang dalawang grupo o set ng scores na nanggaling sa isang grupo ng tao lamang. For example, tinitingnan natin halimbawa ang religiosity ng mga tao bago at pagkatapos ng isang spiritual retreat. Tinitingnan natin ang electric bill ng mga tao bago at pagkatapos ng isang maintenance. Tinitingnan natin ang happiness ng mga tao bago at pagkatapos ng isang insidente. So, diyan ginagamit ang paired samples t-test. Kaya ngayon, tingnan natin kung paano ba ito specifically ginagawa. Ito yung research problem natin for today. Kumuha tayo ng 8 na tao na sasali sa isang spiritual retreat. Pinasagutan natin sa kanila ang isang religiosity measure bago ang retreat at pagkatapos nito. So, ina-assume natin na pagkatapos ng retreat, pwedeng magkaroon ng change o pagbabago sa kanilang religiosity. Obviously, inaasahan natin na tataas yung kanilang religiosity pagkatapos silang umattend ng spiritual retreat. So ngayon, tingnan na natin. Ito yung mga hypothesis na dapat nyong ilagay. Ang ating null hypothesis ay there is no significant difference in the pre-test and post-test religiosity scores. Sa mga hindi pa nakarinig ng pre-test at post-test, ang ibig sabihin yan, yung pre-test, yan yung binibigay mo na test bago ang isang manipulation o bago yung isang intervention. Tapos yung post-test, yung binibigay mo pagkatapos ng isang intervention. For example, bago at after ng isang training or after mag-speak ng isang speaker, titingnan mo kung lumalim ba yung kanilang pag-unawa do sa topic na dinidiscuss. So para sa mga ganong instances ginagamit yung tinatawag na pre-test at post-test. Pero hindi tayo nagpapalit ng taong involved. Sila pa rin yan. Same group of people pa rin. Kaya po, ang tawag sa ating statistical technique ay paired samples or dependent samples t-test. Kasi kahit na dalawang score yung binibigay nila, same na grupo pa rin yan ng tao. Same sample pa rin. Sa kabilang dako, yung ating alternative hypothesis ay there is a significant difference in the pre-test and post-test of religiosity scores. Ito ay two-tailed na klase ng isang hypothesis, ng isang alternative hypothesis. Kung one-tailed ang gamit mo, pwede mong sabihin na religiosity scores will increase after the retreat. Ang pinagkaiba sa one-tailed, nililinaw mo kung anong pagkakaiba yung ine-expect mo. Mas mataas ba o mas mababa. Sa two-tailed tulad nito, sabi lang natin may difference pero hindi tayo sigurado kung tataas ba o bababa yung religiosity scores. Anyway, mag-proceed na tayo. So ito yung data. Sa scale ng 1 to 10, 10 yung pinakamataas, gaano kataas ang religiosity score mo ngayon bago ang retreat at pagkatapos ng retreat o yung ating post-test. Kaya ito po yung mga numbers, makikita natin na merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at 8 din dito. Pero ang question ko sa inyo, ilan yung participants natin? 8 ba o 16? Kasi 16 yung numbers eh. Ang tamang sagot, 8 lang yung participants. Kasi ang isang tao, dalawang beses nagsagot nung scale. Kaya pre-test at post-test, dalawang data yung nakuha natin sa kanya. Kaya bawat isa dito na sumagot sa left side, sumagot ulit sila sa post-test. Kaya meron din silang data dito sa right side. Yan yung pre-test and post-test. 8 people ang nag-provide ng dalawang set of scores, kaya may 16 scores kayong nakikita sa ating screen. Okay, ito yung recommended ko na step 1 na pwede nyong gawin. I-compute ang mean ng dalawang conditions o ng pre-test at post-test ng magkahiwalay. So, review, paano gawin yan? Kunin mo yung total
And then i-divide mo sa number of observations o sa number ng tao o dun sa n or sa sample size na tinatawag. Kaya po ito ay 40 ang total divided by 8 is equal to 5. Sa post-test naman, nung tinotal natin, hamak na mas mataas ito compared doon sa pre-test. 57 divided by 8, 7.13. So, tumaas yung mean. Ngayon nakikita na natin na tumaas yung religiosity nila after ng retreat. Ang tanong na lang natin, significant ba ang difference o hindi? Okay, so para malaman natin yan, gagamitin natin yung paired samples t-test. Kaya ngayon, step number 2, i-compute ang difference score. So, paano natin yan gagawin? Hindi ito yung technique na ginamit ko doon sa independent samples t-test, pero ito yung pinaka-practical sa dependent o doon sa paired t-test. So, paano gagawin yung difference score? Ang gagawin nyo lang ay ima-minus nyo po yung kanyang score sa pre-test at sa post-test. So, 5 minus 7, negative 2, 6 minus 6, walang pagbabago, kaya 0, hanggang sa ma-reach nyo po or maabot nyo yung panghuling participant. So, minus natin yan isa-isa. Puro negative kasi ang mga scores nila ay lahat tumaas except siguro dito sa hindi tumaas kaya 0. Kung nag-positive yan, ibig sabihin bumaba yung score or in this context, bumaba yung religiosity. Tapos, ang next yung pwedeng gawin, kunin nyo yung summation ng mga difference score. Ito na yung nasa baba, nakita nyo na negative 17. Next step, kunin nyo po yung squared ng mga difference scores. Okay, square nyo yung mga difference scores. Kaya po negative 2 times negative 2, positive 4, hanggang sa panghuli. Squared na yan lahat. And then, kunin nyo po yung summation ng squared na difference score. Kaya po i-total nyo itong lahat, ang nakuha ay 45. Okay, so nakumpleto na natin yung table na ito na gusto ko i-follow nyo na format. Ready na natin gamitin yung mga formula. Okay, so next step, pwede na natin munang kunin ang mean difference score. At para gawin yan, kunin ang summation ng mga difference scores. Nakuha natin yan kanina, negative 17, divided by number ng participants. Yun po yung 8 na sumali sa retreat. Kaya ang ating mean difference score, ang average na difference score, ay negative 2.125. Okay, babalikan natin yan mamaya. Ngayon naman, compute natin yung sum of squares ng different scores ng ating sample. Ito yung formula, parang formula lang noong sa sum of squares. Okay, kaya same lang yung gagawin natin. Summation of different score squared. So yun yung kanina na 45. Tapos summation of different score, quantity squared. Ito yung 17. So square natin yan over n, which is yung ating sample size o yung number ng participants na 8. Kaya ngayon yung gagawin natin, substitute 45 minus negative 17 quantity squared divided by 8. Ang atin pong kalalabasan ay 8.875. And kapag na-compute nyo na yan, ready na kayong gawin yung step 4, which is i-compute ang t-statistic. At ito yung formula natin. T is equal to mean difference score minus the mean difference score of the population over the square root of the sum of squares of the difference score over sample size multiplied by sample size minus 1. Na-compute na natin itong lahat mula kanina except doon sa tinatawag na mean of the population difference score. Pero according sa ating reference o source, ang gagamitin daw natin na value dito ay 0. Okay? So ngayon, i-substitute na natin ang mean difference score nakuha natin kanina. Yan yung negative 2.125, ilipat dito, minus 0, divided by the square root of the sum of squares of difference score. Tingnan natin yung kanina. 8.875, so ilagay dito sa numerator, divided by sample size times sample size minus 1, yun yung 8. So i-compute natin ang ating t-statistic ay negative 5.3378. So yan yung ating computed t, and ang ating step 5 ay alamin ang critical value. So magkaiba yung ating computation ng degrees of freedom doon sa ating t-test sa independent kumpara dito sa paired o sa dependent t-test. Simple lang yung kanyang formula, n minus 1. Okay? 8 minus 1, 7 ang ating degrees of freedom. Sabihin na natin ang alpha level ay 0.05.
Kaya pwede na natin tingnan yun sa table. Remember, saan makikita yung table? Usually sa likod ng mga libro natin sa statistics or mga psychological statistics, behavioral statistics. Tapos hanapin niyo yung value ng t. Remember, ang ginamit kong hypothesis ay two-tailed at hindi one-tailed. Kung gusto niyo matutunan yung sa one-tailed, okay, i-comment nyo lang sa comment section para gawan ko ng separate video. Tapos ngayon, tingnan na natin ito. Degrees of freedom ay 7, alpha level 0.05. Saan sila magtatagpo? 2.365. Final step, ikumpara ang t-statistic ang na-compute natin sa critical value na galing sa table. Kanina na-compute natin yung ating t sa paired t-test at yung ating result ay negative 5.34. Ang atin namang t sa table o yung ating critical value ay 2.365. Siguro ngayon iniisip nyo na hindi pwedeng i-reject ang ating hypothesis, ang ating null, kasi negative yung ating t. Pero remember, sa atin pong computation at sa statistical decision making, ito po ay absolute value. Hindi natin tinitingnan yung kanyang sign. Okay, so isipin niyo na lang na 5.34 ito. At mas malaki pa rin siya sa tabular t na 2.365. At kapag mas malaki ang t compared sa table t, ire-reject natin ang null hypothesis. Kaya ang ating conclusion, may significant difference sa religiosity scores bago at pagkatapos ng spiritual retreat. Mas specific na conclusion, tumaas ang religiosity scores pagkatapos ng spiritual retreat. So yan yung ating tutorial para sa ating paired t-test. I hope marami kayong natutunan. Thank you very much for listening.